Toxic ka bang tao? Malamang hindi mo susundin tong mga susunod na sasabihin ko. Kasi nga, toxic ka eh. Malamang hindi mo tatapusin tong video na to kasi sigurado ako ikaw yung tipo ng tao na ayaw maturuan. Okay? Kung ikaw naman yung tipo ng tao na feeling mo parang naging toxic ka na, panoorin mo tong video na to. How to be a non-toxic person, o mga bagay na dapat na ginagawa mo para hindi ka maging toxic. Matuto tayong maging masaya sa success ng iba. Sa panahon ngayon na puno ng inggit, sa panahon ngayon na napakaraming talangka na humihila sa iyo pababa, wag mo na silang gayahin. May mga taong nadadaan sa buhay mo na habang nagiging okay yung buhay mo, ayaw nilang ganun ka. Ayaw nilang malamangan mo sila, na minsan yung mga tao na inakala mong kaibigan mo, traidor pala, na kinakaibigan ka lang nila kasi mas mababa ka sa kanila. Pero the moment na umaangat ka na, hindi na nila ma-appreciate o hindi na sila magiging masaya sa success mo. Wag na wag mong gagawin yun sa mga taong nakapalibot sa'yo. Maging masaya ka kung naging success sila. Maging masaya ka kung meron kang nakikitang ipinupost nila na achievements nila. Hindi yung porket may pinost lang silang konti sa social media, sasabihin mo na kaagad, ano ba naman yan? Nagkaroon lang, yumabang na. Di naman yan ganyan dati. Asa lang din naman yan sa iba. Hindi nakakaangat ng pagkatao mo yung pampababa mo sa iba. At yun yung totoo. O ito pa, tanggalin mo yung inggit mo sa katawan. Na porket nakita mo na meron yung ibang tao, dapat meron ka din. Na porket sila afford nila yung isang bagay na nabili nila, kailangan meron ka din. Na kahit minsan hindi mo naman talaga kaya, bibilhin mo. Mangungutang ka, gagawa ka ng mali, para mapantayan mo lang yung ginagawa ng mga taong mas nakakaangat sa'yo. Kasi minsan yung inggit, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi tama. Nakakagawa tayo ng mga bagay na pwedeng makasakit sa iba. At minsan kapag inggit, naging toxic na tayo at sinisiraan natin yung taong kinainggitan natin kahit wala naman talaga silang ginagawang masama sa'yo. Diba? May na-encounter na kayong ganito? O ito pa, ito panghuli, pakinggan nyo. Mind your own business. Huwag mo pakialaman kung anong trip nung iba. Itong sinasabi ko na to specifically to para sa mga chismoso at chismosa na wala nang ibang alam gawin kundi pakialaman yung buhay ng iba. Gustong gusto nila na pinag-uusapan nila yung ibang tao. Naputya, meron ba sila doon napapala? Mag-focus ka lang sa sarili mo. Hindi yung inuubos mo yung oras mo para lang pagkwentuhan o pagchismisan yung ibang tao. Hindi yung nabubuhay ka na lang para maging papansin. Tapos sa huli, nakakaangat na't lahat yung mga pinagchichismisan nyo, ikaw nandyan ka pa din. Huwag mong pakialaman yung agenda ng ibang tao. Huwag mong pakialaman yung buhay ng ibang tao. Mind your own business. Kasi kung may isa mang toxic trait na talaga nakakabwisit talaga, yun yung pagiging pakialamero. O pwede nyong ilakas yung speaker nyo, baka sakaling may makarinig na kapitbahay nyo o kamag-anak nyo. Pagchichismisan mo yung isang tao, papakialaman mo yung buhay niya, kung ano-anong masasakit na salita yung pinapakalat mo na hindi naman niya talaga ginagawa, gagawan mo ng kwento. Pero kapag nangangailangan ka, siya din yung taong lalapitan mo. Nakuha nyo? Hanggat maaari, hanggat kaya nyong maging mabuti kayong tao, be kind. Walang bayad yung pagiging mabait. Walang kapalit na masama ang pagiging mabait. Pero kung mas pipiliin mo maging toxic at maging kupal sa ibang tao, asahan mo nang hindi magiging maganda yung magiging kapalit niyan. Nakuha mo? So yun lang mga kaibigan, ano? Kung nagustuhan nyo tong video na to, please like, comment, and subscribe. Maraming salamat sa iyong panonood. And peace out.